Ang atong panagtigom karon puno kaayo sa pagpasalamat ug puno sa mga handumanan sa mga tuig sa pag-alagad. Una, pagpasalamat tungod kay ang paglahutay sa usa ka pari, usa ka grasya sa Ginoo. Tinuod kinahanglan ang iyang pagkooperar apan ang iyang tawhanon nga pagpaningkamot dili igo aron siya mulahutay sa pag-alagad. Ilabi na kung moabot ang mga panahon sa kalisod o pagsulay. Ang paglahutay usa ka grasya ug timaan sa kaluoy sa Dios. Maanindot kaayo ang atong mga pagbasa karon. Tungod kay duol kini kaayo sa kasinatian sa usa ka pari. Ilabi na kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Father Frank. Si Father Frank nagsaulog sa iyang Golden Presbyteral Anniversary uban sa iyang mga classmates sa Rimase. Nasa mga classmates nga ako pod mga kaila nga iyang mga kauban sa pagsaulog sa 50 anyos sa kinabuhi sa pagkapari. Sa Cagayan de Oro, din ako gikan si Father Hill Escalante, no? Ug gahapon dito ko sa Davao na akong nakita ang iyang duha ka mga classmates nga obispo, si Father Bishop Jimmy Afable sa Digos ug sa Arsobispo sa Davao kagahapon karon siya magsaulog, no? Si Archbishop Romulo Valles. Nag-join ako sa ilang panihapon kagabi kay that's the only time that I can be with my brother bishops. The Apostolic Nuncio was also present with the rest of the bishops. Kaganinang kadlawon alauna, naglakaw ako sa Davao para makaduyog kang Father Frank sa iyang makahuluganon ug malipayon kaayo nga kasaulugan uban sa atong mga kauban nga mga pari nga mga busy pero ilang gibiyaan ang ilang mga commitments, gi-reserve nila kini nga panahon. Kamo usab aduna kamoy mga buluhaton unta pero naghatag kamo og higayon because we want to share in the joy of the fidelity of God. Tanaw nato ang mga pagbasa nindot kaayo. Tungod kay makita nato ang duha ka mga tinun-an, si Juan ug si Pedro, no? These disciples were very much confused, no? Pagkakita nila kang Jesus, no? Labi na si Pedro, pagkakita nila kang Jesus nga gilansang sa krus, ang ilang gituohan nga mao'y moluwas kanila gikan sa kaulipnan sa Roma. Nagtuo sila nga siya ang Mesiyas, pero nakita nila nga siya gilansang sa krus. Nagpalayo sila, labi na si Pedro, no? Nagpalayo siya, mibiya siya kang Jesus. Dito sa cross, gibati ni Jesus nga gibiyaan siya, gibudhian siya sa iyang mga apostoles. Pero kung ato pong tanawon, pagkakita pod sa mga apostoles nga ang ilang gituuhan nga muluwas kanila gilansang sa cross, ang kamot nga makapadaghan ug makapakaon ug libo-libo ka mga tao, ginamit ang 5 ka pan ug 2 ka duha ka isda, no? Mapadaghan kini, ginamit ang iyang gamhanan nga kamot karon, no? Is a powerless hand. Wala na'y gahom. Ug ang gibati sa mga tinun-an, pagkakita nila kang Jesus, they also felt betrayed. Tingali si Pedro nag-ingon,
Kasayang sa 3 ka tuig, gibiyaan ako ang akong panagat, daghan na unta akong naipon para sa akong pamilya. I left everything for you, but now, you betray us. Mao nga, kung dunay taho bahin sa pagpakita ni Jesus nga nabanhaw, no, dili sila mutuo. Bisan si Tomas, dili siya mutuo. Para kang Tomas, no, dili ko mutuo. Ilaro na po tanyag otro. So they felt betrayed. Pero makita nato si Pedro nga karon sigurado na siya nga si Jesus wala magpabilin sa krus kundili nabanhaw. Ug siya ang witness, ang testigo niini. Nakita niya kini sa iyang mga mata, nasaksihan niya kini, aduna siya personal knowledge of what happened to Jesus and what happened to him. Mao nga tungod kay kumbinsido man siya nga si Jesus nang madaugon batok sa kamatayon, nga ang iyang gugma mas lig-on pa kaysa ilang tawhanon nga kapakyasan o kakulangan, kahinaan. Si Pedro nahimong lig-on nga testigo bahin sa pagkabanhaw ni Jesus. Ug unsa may resulta niini, gibilanggo siya tungod sa iyang pagkatestigo sa pagkabanhaw ni Jesus, tungod sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Kining pagkabilanggo, duol kaayo ni sa kasing-kasing ni Father Frank. Tungod kay ang iyang pormasyon sa pagkapari, panahon sa martial law. Naordinahan siya during years of martial law. Sa una, kung adunay panagtigom ang mga BECs, mga gagmayng Kristohanong katilingban, dudahan na kini sa military, nga kini organizing sa mga rebelde. Kung dunay mga problema sa una, dunay mga mawala nga mga tao, mga missing tungod sa warrantless arrest, ang mga tao mudangop sila sa simbahan, magpatabang pagpangita sa miyembro sa ilang pamilya. Sa una, si Bishop Amantilio mao ilang duulan, ug ang uban mga kaparian. Mao nga dili gayud malikayan nga dudahan ang mga pari nga mga rebelde. Si Father Frank na priso 45 kaadlaw. Sama kang Pedro, mibarog siya kung unsa ang tinuod. Mao kana ang resulta kung kita mubarog para sa kang Kristo. Apan ang prisuhan mao'y dili mao ang katapusan sa tanan. Mao nga makita nato siya karon nga gawasnon nga nagpasalamat sa Ginoo tungod sa Ginoo nga wala mo biya kaniya. Pero nindot kaayo nga tan-aw nato ang gigikanan ni Pedro sa wala pa siya nahimong testigo, lig-on nga testigo ni Jesus. Sa atong ebanghelyo nindot kaayo, tungod kay human sila mubati nga gibudhian sila ni Jesus, ang ilang gibuhat, tungod kay ang 3 ka tuig palpak man, no? Giilad raman di ay kita ni Jesus, ang ilang gihimo, namalik sila sa ilang naandan nga mga trabaho, nga mao ang pagpanagat. Ang pagbalik nila isip mga mananagat, mao ang pagpadayag nga katong 3 ka tuig
walay kapuslanan. We were just deceived by Jesus. Sumubalik kami sa among naandan nga kinabuhi. Ug managat kami ginamit ang among pagka-eksperto sa pagpanagat. Kay eksperyensyado kami nga mga mananagat. Uban sa iyang mga frustrated nga mga kauban, nanagat sila. Tibuok gabi wala sila'y kuha. Ugunya pagkakadlaw na, nga muuli na unta sila, ning uli na sila, ning dunggo na sila, kay wala sila'y kuha. Tibuok gabi. Dunay usa ka tawo nga mitungha, wala nila mailhi. Kay ngit pa man. Gipangutana sila, nakakuha ba kamo? Kung kita katong mananagat, no? Makaingon ta nga, buli man kaining tawhana, no? O, kabalo siya nga, wala kitay kuha, kay mahibawan manimo ang mananagat kung daghan kuha. Tungod kay ang iyang baruto, ang iyang pambot, muunlod kung daghan kuha. Usa ako ka mananagat, kabalo ko sa sitwasyon kung daghan gani kuha, no? Dugay makauli, kay magbira pa man sa baling, magandam pa sa mga kuha, ipambutang sa kahon, ugunya, mutidlom ang imong baruto. O kung makakita ka sa baruto nga, lutaw kaayo, buti pasabot, walay kuha. Unya, kana nakita nimo nga, wala sila'y kuha, there are indicators that they caught nothing. Unya, pangutan-o nimo, daghan ba mo kuha? Nakakuha ba mo? Murag nangantsaw, no? Nangantsaw. But Jesus is trying to make them aware something. Og nag-ingon siya, wala ko mo ikuha. Buti pasabot. Ka-eksperto ninyo, no? Master ka mo ni ining maong panginabuhi, wala mo ikuha. That is an insult to your expertise. Unya, nag-ingon siya, itaktak ang inyong pukot sa tuong dapit. Specified, tuong dapit. Maybe the whole night, they were casting their nets on the left side. Pero ang karpentero nag-ingon sa ila, dili usa ka expert nga mananagat, usa ka karpentero, nagsulti kanila, cast your net diha sa tuo nga dapit. Unsa may kahulugan sa tuo? Tuo. Sa atong kredo, mag-ingon kita, misakas siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Right seems to imply on the side of God. Maybe they were casting their nets just relying on their human expertise. Now Jesus is telling them, makakuha ka og daghan if you follow me. Expertise is good, but that is not everything. Expertise should be at the service of God. Sa tuong dapit. O kumuingon ganita, muna siya ang right hand sa governor, sa obispo, sa congressman, sinaligan. Do what is right. That is why ang buutan nga tao is called a righteous man like Joseph. Cast your net on the right side.
work with God. Work with God. Ug unsa may nahitabo, daghan kaayo ang ilang kuha. And that is surprising. Tungod kay kabalo ang mga mananagat nga kung mo sidlak na ang adlaw hinay-hinay, mawala na ang imong mga isda, ang imong silong. Kay ang isda mo silong siya kung dunay suga. O kung doon mo sidlak na gani ang adlaw, ang kahayag sa imong suga, bawion na ka na, no? Kuhaon na ka na sa puwersa sa adlaw. Mao nga ang isda magkatibulaag na. But despite of these indicators, mituo sila kang Jesus. O daghan ang ilang kuha. Pero nindot pagyud kaayo nga atong ipadayon nga bisan og daghan kaayo ang ilang kuha, wala magisi ang ilang pukot. Kami kung mangisda kami, daghan kaayo kami og kuha. Usahay among buhian ang mga isda tungod kay mahadlo kami nga ang among nakuha sobra sa kapasidad sa among pukot. Ug masayang na noon ang tanan. Pero sa atong ebanghelyo, giingon, daghan kaayo sila kuha. Pero wala magisi ang pukot. Mga igsuon, ang mga grasya, ang mga paningkamot nga gipanalanginan sa Ginoo dili makaguba sa pukot sa atong pagpang-alagad. Pukot sa atong ministeryo. Pukot sa atong kaugalingon. Apan ang mga expertise nga himuon para lang sa kaugalingon, even if we are so successful, success without the grace of God, purely human effort can destroy the nets of our lives. Mao nga, mas talented ang tao, mas bright ang tao, mas maampuon siya. Kay ang bright nga tao, kung dili mag-ampo, will become manipulative. Ang tao nga adunay gahom can manipulate people without God. Ang salapi nga grasya sa paningkamot makaguba ka nato kung dili nato kinigamiton sa pagtaktak o paggamit niini sa maayo nga pamaagi, the right way. Busa pa hinumdom kini kanatong tanan, kanamo mga pari. And Father Frank is really a witness to this. Mao nga credible siya nga witness ni Kristo tungod kay sa 50 katuig nga pagtaktak sa pukot sa pag-alagad, pinaagi sa pagbunyag, pinaagi sa mga sakramento, pagpaminaw sa mga sala sa mga tao, pagsaulog sa santos nga misa, pagsangyaw sa maayong balita, bisan sa pagkonperma, sa pagkasal. These are nets that priests cast to the people to catch them, to bring them closer to God. Og daghan mga panahon, daghan mga gabii ug mga kadlawon nga kami naghulog sa among mga pukot, and we thought that those times mura og wala kami nakuha.
But 50 years is really a privilege. Because 50 years is enough time for a person to see the gradual unfolding of the working of grace in one's ministry and life. Makita nimo nga ang imong gibunyagan mo dako, mo kalawat, o gunya magpakasal. Ang uban pa siguro, kami pa ang misa sa ilang patayng lawas. 50 katuig, taas-taas nga panahon para makita ang paglihok sa grasya sa Ginoo. Ug unsa ang mga panahon nga ako nanagat nga ako lang o kanang pagpanagat nga giginayahan sa grasya sa Dios. Si Father Frank, doon na siya yung mga gipangbunyagan sa una nga mga pari karon. Ang kamagulangan si Father Ruben Reyes nga nagsaulog sa iyang ika-50 katuig, no? Sa iyang pagkatao kagahapon, no? Si Father Ruben. Palihog tindog Father Ruben, no? Oh. He is also a witness to God's goodness, no? Naa ba si Father J? Wala. Si Father Richard Bantugan, usapod ni sa gibunyagan, no? Gamay pa ni siya sa una, karon nang dako-dako na, no? Si Father Glenn Acosta, no? Wala si Father Glenn karon. Naay usa ka Franciscan, naay usa ka OAR, ug napay uban siguro nga pari, napabay uban dinhi nga nabunyagan nga naa dinhi. Si Father Christopher, no? Bag-o natong pare, no? Palihog tindog Father Chris. Unsa kadako nga kalipay sa usa ka pare who cast his net without knowledge that one day they will be my future companion or my present companion in the ministry and life that I am living now. Unsa ka niya kakalipay karon nga nagtan-aw sa inyo nga iyang gialagaran sa una nga mga batan-on pa kamo pa ang youth sa una, no? Karon youth na, no? Karon naa gihapon kamo pila ka mga parokya ang iyang giagian, daghan kaayo, no? Daghan kaayo. Muna nga ang kalipay sa pari kanang makakita siya nga daghan di ay ang iyang kuha tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo diha sa iyang pagpanagat sa kalawuran sa kadagatan sa Ginoo. Muna nga dako kayo ang atong pasalamat nga usa kita sa mga isda nga napukot sa kaluoy sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad sa atong mga pari, ilabi na ni Father Frank. Father Frank, congratulations kaayo. You are an inspiration to us. You are telling us that God is the only hope, the hope that will never disappoint us. Ang sunod nga magsaulog sa iyang Golden Jubilee, si Father Tommy, no? Munang nagposisyon na siya karon, no? Daghan kini sila, no? Sila Father Bebot, no? Sunod sila Father Nestor, si Father Jimay, no? Ubay-ubay kini sila magsunod-sunod nga Golden Jubilarians. Mao nga ato silang iampo because dako kaayo nga panalangin sa usa ka diocese nga duna siya'y mga pari nga matigulang, no? Matigulang, mamatay bisan nga nagpabilin nga mga pari og nakaabot og 50 katuig sa pagkapari. Kini usa ka kasaulugan dili lang sa pagkamatinud-anon sa pari, kundili labaw sa tanan sa pagkamatinud-anon sa Ginoo.
Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang iyang kasing-kasing puno sa kaluoy. Amen.